Hello po, magandang umaga sa oras pong ito sa inyo pong lahat. Ating pong devotion sa oras pong ito ay makikita po siya sa Jeremiah chapter 27 verses 22 to 24. I brought your ancestors out of Egypt. I spoke to them, but I did not give them any commands about burnt offerings and sacrifices. 23. I only give them this command: obey me, and I will be your God, and you will be my people. Do all that I command, and good things will happen to you. 24, last verse. But your ancestors did not listen to me. They did not pay attention to me. They were stubborn and did what they wanted to do. They did not become good. They became even more evil. They went backward, not forward. Jeremiah chapter 27, verse 22 to 24, easy to read version. So, kumusta po mga kapatid? How is your relationship to God? Kumusta po ang paglilingkod natin sa Panginoon? Tayo ba ay naglilingkod dahil sa mga naka-assign sa atin na meron po tayong task na kailangan po natin gawin ito, na tayo ang naka-assign na sa ganitong ministry, sa ganitong assignment, tayo po ay naka-assign. So, kumusta po? Kumusta po ang ating paglilingkod sa Lord? If we are serving the Lord, dapat we are committed in the serving the Lord. So, kung hihimay-himayin po natin ang verse na ito, ang linaw po ng instruction ng Lord. The key word is obey the voice of the Lord. So, the same way, the same true today, God wants your love and commitment more than anything else. It is easy for us to love our activities, our comfortable life, more than Him. Di po ba? Yung mga nakasanayan natin, ang dali-dali lang po nating ayusin yon, yung dali-dali lang po nating gawin, yung mga nakasanayan na natin. So, the Israelites worship God and other things too. It was not wrong for them to sacrifice, but their sacrifice were in vain because they were not pursuing holiness. So, handog din naman po sila ng mga sacrifice. Pero only sacrifice, nawawala po yung holiness sa kanilang buhay. So, as Christian, hindi lamang po dapat mga task, mga naiatang sa atin, kundi dapat lagi po nandoon yung holiness. Hanapin po natin yung holiness, yung kaluwalhatian ng Panginoon. They offer a sacrifice but out of obedience. Sabi po ng Bible, it is better an obedience than sacrifice. Yet they did not obey the Lord. They inclined their ears. They followed the counsels and the dictate of their evil hearts and went backward, not forward. Sacrifice continued, but obedience stopped. So, yung po kanilang mga masamang gawain, patuloy pa rin. Sa halip na umakbang sila paabante, lalo silang maatras. May kasabihan nga po tayo na tumatanda ng paurong. So, bilang isang mananampalataya, dapat po tayo ay lumalago. Dapat tayo ay nagpo-forward, hindi po nagba-backward. Instead of following the Lord, they followed the counsels of the dictates of their evil hearts. Yung pong mga masasamang gawain, lahat-lahat. Sa halip nga po na maglakad silang paabante, paatras naman. So, wala pong mga ganoong Kristiyano dapat. Dapat lahat tayo ay lumalago. They went backward and not forward. It made them worse than their fathers. So, mas naging worse pa po sila kumpara sa kanilang mga forefathers. Morally and spiritually, they were in the state of regress, not progress. Kumusta po tayo ngayon, mga kapatid? Are we in forward or backward? Are we in progress or regress? Sabi po ng Bible sa Book of John, but the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in Spirit
and in truth. Mga kapatid, sa oras pong ito, ang Lord ay naghahanap po yung totoong sasamba sa Kanya. Hindi po siya yung gusto mo lang magbigay ng handog at sacrifice, kundi dapat hanapin natin yung kaluhatian ng Panginoon, yung pong kanyang kaluwalhatian, yung pong kanyang boses. Lagi po natin tatandaan, it is better an obedience than sacrifice. God bless po mga kapatid.